Bakit nyo inilagay ang isda na ito sa Lyretail category? Kasi isa lang ang sagot dyan sa lahat ng mga katanungan. Good morning mga boss. Ito pala si Giancarlo, one of a molly judge here in Cebu. Now may ipapakita lang ako na isda just as an example of what is the category or correct category of this fish. Okay? Because maraming nagtatanong kung bakit ito na ilagay sa lyretail category. Okay. Ito, tingnan nyo. Ito po ay platinum na isda. Black eye platinum. Kitang-kita nyo naman ang isda na ito. Ito ay male. Kita nyo naman sa anal. May anal yan, ribbon style, ribbon jeans na platinum. Ang tanong, bakit ito na ilagay sa lyretail category? Kitang-kita nyo naman ano ang difference ng lyretail at saka fairy delta tail. Now, I am going to show you a photo what is a lyretail is. Ipapakita ko to sa screen kung ano ang lyretail. Ito po ay lyretail. Kitang-kita nyo naman, maganda yung dorsal, napakatindig, yung humps, yung belly, yung compactness ng lyretail na ito, at saka yung caudal. Tingnan nyo, ang ganda. Tingnan nyo yung base ng isda, at saka yung kulay. Kitang-kita nyo naman, ito ay isang example ng lyretail category. Yan po ang lyretail. Make it short. Hindi na natin ipagdidebate niyan dahil yan ay lyretail. So now, itong isda na ito, kitang-kita nyo naman yung dorsal na pa-sharp yung dorsal niya. So meaning ito ay isang fairy na isda. So short, kitang-kita nyo yung dorsal, pa-sharp yung style. Pero ang tanong, bakit nyo inilagay ang isda na ito sa lyretail category? Kasi isa lang ang sagot dyan sa lahat ng mga katanungan nyo. Kapag ang isang judge ay marunong mag-breed ng fairy or may gusto sa fairy or may experience paano mag-breed ng fairy, alam ang V-tail, delta tail, so easy to understand na ito ay isang fairy na isda. So dapat ito ay nasa fairy category. Now, ano ang gagawin nyo? Pinaka madaling gawin nyo. Kapag nagsali ka ng show, tas sabihin ng judge ay ito ay lyretail, ito ganitong dorsal, ganitong katawan, ganitong tail, ganitong pormahan. Pag nagsabi siya na nasa lyretail yan, na hindi yan pwede sa veil tail or sa fairy category, sabihin mo wala siyang alam sa pagmumuli. Yun yang pinaka masakit na salita na matanggap ng isang judge. Kahit ako, kung sasabihin, kung ako, itong isda na ito, sasabihan ko na ito ay lyretail, isa akong tanga. Dahil hindi ako nag-research, kulang ang information ko. Yun lang. So kapag may isda kayo ganito, kitang-kita sa dorsal, kitang-kita sa tail o caudal ng yung caudal tail, parang C lang, kasi ang yung judge na yun ay, or yung judge na yun, walang alam sa fairy. So ganun lang, pinaka
Easy, pinaka-easy. Sabihin nyo, wala kang alam sa pagmumuli. Ganun lang. Sabihin nyo, okay lang yan. Kahit ako, sabihin nyo ako na liar tale to. Hindi, may alam ako sa bully boy. Ito ay fairy. Salin nyo sa solid category. Kasi ito ay solid. Kapag ito ay may pattern, easy. Ilagay nyo sa pattern category. Kung may multicolor yung ganito nyo, isalin nyo sa AOC or any other color na muli category sa fairy. So kung sabihan kayo natalo yung isda nyo, tas ang rason ay dapat ito ay nasa liar tale category, isa lang ang sabihin mo, wala kang alam sa pagmumuli. So anyways boss, ito ay fairy. So sana makatulong sa inyong lahat. 5 minutes or 6 minutes. Oh.